O mga kakabsat, ako, dami na namang live ni Attorney dito. Diyos ko po, Rudy. Ano bang papakinggan natin dito? Sige, ito na lang muna. Yung maiksi muna, yung maiksi. Sagot ni Cayetano kay Raffy Tulfo. Nagpaka-professional daw dito. Talaga lang. Sige nga. Sagot ni Cayetano. Wala na talagang kanto. Ito sa baka talaga nakakahiya, no? My goodness. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, Ka dyan, sa Sir puntong Leonardo. diretso tayo. Talaga. Punto, diretso. Si Cayetano sumagot sa hamon ni Tulfo, mga kabunyog. Sinagot na ni Cayetano ang hamon ni Tulfo. Ang sagot ni Cayetano, sabi niya, na dapat daw bilang senador magpaka-professional daw. Agoy! Ang tinutukoy niya siguro, Sarili na niya. itong si Cayetano, yung paghamon nito ay unprofessional. Yan yung sabi ni Cayetano. Sabi ni Alan Peter, yung paghamon daw sa kanya ay hindi tama kasi parang pagiging unprofessional yan. Actually, ang hamon lang naman ni Raffy Tulfo sa kanya. Kung matapang ka, magpakita ka na bukas, sabi ni Raffy Tulfo. Wala, nag-live lang. Pero kung hindi ka magpakita, duwag ka. Ano naman yun eh? Ano yun? Saka ang pinapagawa sa kanya ni Raffy Tulfo na magpakita bukas, ibig sabihin, umattend na sa session. Yun. Kasi nagugulo na ang Senado, wala nang natatrabaho. Ngayon, ang sinasabi ni Cayetano, unprofessional daw yung paghamon ni Raffy Tulfo. Sa simula't-simula pa, ang mga gumagawa ng unprofessional ay siya. Exactly. Ang gumagawa ng mga unprofessional na kilos, hakbang, siya, si Cayetano. Actually, siya yung unprofessional na. Hindi na sa senador ang gawa niya, lalo pat Senate President, hindi. Kasi siya na yung gumagawa ng kaguluhan sa Senado. Senate President ka, ikaw yung nangunguna sa kaguluhan. At ginagawa mo ng magulo ang Senado, wala nang nagagawa. Tapos ikaw pa yung magsasabi sa mga kasamahan mo na mag-boycott. Ano ba yon? Diba unprofessional yung ganon? Unprofessional yung yan yung yan yung problema dito kay Cayetano, kasi ang tinitingnan niya na mali ang ginagawa at unprofessional ay sila Tulfo. Pero siya, yung ginagawa niya, hindi niya nakikita na siya yung unprofessional. Napaka-ano na nga ng ginawa niya ng mga ginagawa niya hindi na unethical na. Inaano niya lang, may mga pa-quote-quote pa siya sa Bible, may mga verses sa Bible, ginagamit niya yung pangalan ng Diyos, halos oras-oras, ilang beses sa isang araw nagla-live siya sa Facebook. Ngayon nga lang matapos mag-press con yung minority, live na naman siya sa Facebook para sagutin. Kaya nga sabi ni Raffy Tulfo, ano ka ba, vlogger? Mga kabunyog. Vlogger sabi yan, ni Raffy Tulfo kay ano ba itong si SP Cayetano, vlogger? Kung vlogger ako, pag may mga pangyayari, nagla-live ako. Pero siya, Senate President siya. Senate President. Kailangan mong magpaka-professional. Kung professional ang senador, dapat ikaw, Senate President, ikaw yung pinakahalimbawa ng professionalism. Ay siya, siya, napaka-unprofessional talaga ni Cayetano. Kaya yung hinahamon niya, sinasabi niya si Tulfo daw ay unprofessional, kabaliktaran, sa tingin ng taong bayan, siya ang unprofessional. Tama, agree.
makita natin yung ano niya, yung ano siya, nakikipagtalo yan, nakikipagsigawan yan si Cayetano eh. Saka talagang actually, itong ginagawa niyang ito, ayaw niyang mag-session ang plenaryo kasi posibleng mapalitan na siya. Yan ang totoo dyan. Takot siya. Kasi stalemate na ngayon eh. 11-11. So, posible dyan na galing sa 11 niya, may lumipat. 12-10 na, attorney. Kaya ayaw niyang mag-session ang plenaryo kasi nakulong yung kasamahan niyang isa. Nagtatago yung isa. Posibleng may lumipat galing sa kanya. Lumipat na. Pero hanggat hindi nagsesesyon ang plenaryo, hindi mapapalitan siya. Kaya actually ang ginagawa niya ngayon para makasarili na ito. Para lang manatili siyang pangulo ng Senado, Kapit to ko. ayaw niyang mag-session. Kasi baka pag nag-session, mapalitan siya. Yan ang kumbaga, hindi siya safe, hindi siya sigurado. Natatakot siya na doon sa 13 niya ay may lilipat. At pag nangyari yung paglipat na yan, sa panahong nagsesesyon sila, na yan, mapapalitan na siya. Kaya para hindi siya mapalitan, wag mag-session ang Senado. Kaya lang, napapabayaan na yung mga trabaho. Yan yung malungkot yan. Bagay, hindi naman iniisip yan ni Cayetano. Hindi naman interest na ng bayan ang iniisip niya. Kapit to ko. Ang iniisip niya, pansariling interest. Agree. Yung hindi siya mapalitan. Agree. At para hindi mapalitan, huwag mag-session ang plenaryo. Kasi pag nag-session ang plenaryo, talo sila sa bilang, baka may lumipat na kasamahan niya, papunta sa minorya. Tatanggal na siya. Yan mga kabunyog. Napakaganid sa kapangyarihan. Ayaw niyang mapalitan siya. Ganyan din yan nung speaker siya ng House. Nung naging speaker siya ng House, ayaw na rin bumaba. Samantalang may usapan sila ni Lord Alan Velasco noon, nahatian sila. Pinadlock niya pa yung kamera noon. Kaya lang, nung nakita niya na karamihan ng mga kongresista ayaw na sa kanya, at si Digong mismo, si Duterte, nakialam na. Kasi magulo na. Yan din yung niya eh. Yan din yung sinasabi ni Cayetano. Pag nakita niya na daw na mayroon ng 13, bibitaw na siya. Kaya lang, paano mo nga makikita yung 13? Hindi naman siya nagpapatawag ng session. Ayaw niyang mag-session eh. Kasi pag nag-session, posibleng mapalitan na siya. Yan yung totoo niyan. Agree. Bunyog! Salamat, attorney. Isa pa tayo kay attorney Mabsat. Susulitin natin si attorney, may isa pa siya. Yung pinaka-latest niya, Isa pa tayo. Kaya itong si Cayetano, nako po, mag-iyak-iyakan, mag-live stream ka na lang.